Bakit, miss? Bago ka ba dito? Bakit hindi kita kilala kapatid kong big boss dito? Big boss? Baka alam niya kung nasan si JJ. Magsabi daw lagi ng totoo, sabi ng tatay ko, dahil walang sigalot o gulo na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Hindi po ako nagtatrabaho dito. Hindi ako GRO. Hinahanap ko lang ang kapatid ko, si JJ. Nagkatinginan si Gold Teeth at ang isa pang kasama nito na nasa likod nito. Iba pa sa tatlong lalaking nakapalibot sa akin. Nagtawanan silang dalawa, tapos nakisali na yung tatlo pa. Naku, gusto ko nang lumipad papunta sa pinto, pero ang mga paa ko parang nakatapak sa ibabaw ng kutsilyo. Natutumba ako. Hindi ako makagalaw. Makatakbo pa kaya? Help! Lalabas na lang ako. Bulong ko, nauutal, sumusuko, iniisip kong maaawa naman siguro sila sa akin dahil maamo pa sa papi na basa sa gitna ng ulan ng mga mata ko. Humarap ako sa kanilang lahat, nagpapaawa at nanginginig ang baba. Malalaman ko kung nagsinungaling ang kapitbahay ko sa probinsya. Pretty eyes muna, baby sunshine. Lalabas? Ganun na lang ba yon? Humahakbang na palapit sa akin si Gold Teeth. Mukhang demonyo na ito ngayon na para bang may nilabag akong patakaran na hindi ko alam. Tutal, narito ka na, Miss Beautiful. Hayaan mong dalhin ka namin sa langit. Siguradong hindi ka magsisisi. Binasa nito ng laboy ang labi at dadakmain na ako sa balikat. Ilang pulgada na lang. Anong kaguluhan to? Isa pang lalaking sumingit. Masikip na sa maliit na pasilyo dahil sa akin. Mas matangkad ito kay Gold Teeth. Maraming gold na necklace na kasing laki ng kadena ng aso namin at nagtatanggal ng tinga sa ngipin gamit ang pinky swear finger. At may 4 pang kasama sa likuran. Ginapangan na ako ng kilabot sa katawan. Naalala kong sabi ng gwapong lalaki sa labas ng bar na kapag nakaharap ako ng big boss, baka dito na ako mamatay. O hindi, hindi ito maganda. Umatras na ang mga paa ko kahit padar na lang pala sa aking likuran. Gusto kong tumakbo sa stage at humingi ng tulong, pero kanino? Uncle, intruder yan. Hindi raw isa sa GRO natin. Ibalato mo na sa amin, boss. Isa pa sa mga lalaking nakapila sa likuran na yun ang gigil na dambahin ako. Lumingon rin ako sa exit door na halos 10 metro ang layo sa akin. Gusto kong lumipad papunta doon pero wala akong power. Naku po, iligtas mo ako, San Pedro. Promise, magpapakabait pa po ako. Nakita kong sabay-sabay silang lumalapit sa akin. Pumikit na lang ako ng mariin nang biglang may sumigaw. Honey! Sweetheart! My love! Pangga! Nasan ka na? Naghihintay ang limousine mo sa labas. Galit na si Dad. Napamulat ako. Nakita ko agad si Pogi, yung sumalo sa bato ko kanina. Makintab siya higit sa lahat ng lalaking hinahawi niya palapit sa akin. Makapangyarihan ng aura at parang flower fields na naglalakad. May hawak na black card na parang ATM at tosen. Tosen paper bills na ginagawang pamaypay kaya kusang tumatabi sa gilid ang mga kalaban. Inakbayan agad ako at inipit ako sa leeg kaya naamoy ko mas mabango pa siya sa akin. Sorry guys, but this girl is mine. Hindi siya nakainom ng gamot kaya nagsasabi-sabi na naman na may hinahanap. Huhulaan ko. Iwinasiwas niyang may 20 piraso na paper bills sa gitna ng lahat. Sinabi ba niya na may hinahanap siya? Oo. Sabay-sabay na sigaw ng mga maton. Kapatid daw niya? Oo. Ginulo niya ang buhok ko. Gigil. Pero sa totoong buhay, manok lang yon. Manok, as in, kwak kwak kwak. Napapatawa ito. Ma-effort na ginagayang ordinaryong pato. O hindi niya alam ang pagkakaiba. Kinalug ako nang makitang nagdududang mga kaharap namin. Babe, sabihin mo sa kanila, ilan ang manok natin sa farm? Dumiin sa leeg kong braso niya, mas nakakasakal. Yung totoo. 27. Totoong sagot ko. Abala pa rin kayo. Ang big boss. Lulumpuhin ka namin o may iba ka pang kayang ibigay? Inilabas ng lalaking nakaakbay sa akin ng isang calling card. My legal team is available anytime or take this money as my payment for her damages and let's call it a day. Seryoso na to. Handa nang makipagbasagan ng muka. Pinakawalan ako. Itinago sa likuran niya. Humakbang siya sa harap ng boss at ipinagpag ang coat sa pinakamaangas na paraan. Saka mata sa mata, nakipagtitigan sa big boss. Uminit ang hangin, huminto ang mundo at naging napakahaba ng pagdaan ng ilang segundo. Parang hihimatayin ako.
Sa dami nila pwede kaming tadtarin ng pino at ihalo sa pati ng burgers o siopaw. Nangyayari yun sa movies. Nakita ko. Hinaklit ng boss ang cash sa kamay ni Pogi. Alis, wag na kayong babalik. At sa susunod, bantayan mong girlfriend mo. Hinagod uli ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa ganda niya, bariyang-bariyang perang ito, pre. Hinawakan ako sa kamay ni Pogi, pinisil. Hinigit ako padikit sa kanyang likuran. Alam ko, nilingon niyang entrance. You can ask the guards outside. Kasama ko siyang pumasok dito. Gumamit lang ako ng CR sandali. Sumenyas ito sa bouncers kung nagsasabi kami na totoo. Hand gestures na isinagot ng mga yon na okay. Saka lang ako kinaladkad ng lalaki palabas, parang galit. Na halos matapilok ako sa bilis. Ano bang kasalanan ko? Salamat, sir. Nagbaw uli ako sa lalaki. Naliligo ako sa pawis sa matinding kaba. Naguuntugan ng tuhod ko sa sobrang takot. Ano kaya ang mangyayari sa akin kung hindi siya dumating? Diyos ko, sinabi ko naman sa inyo, iparanas nyo na pong lahat ng kahirapan at kagipitan sa buhay. Huwag lang mangyari sa akin ang mga bagay na yun. Sigurado ako na mangiyak-ngiyak ako ngayon sa harap ng lalaking ito sa tindi at abot langit na pasasalamat. Don't say that. Kinalas ng lalaking necktie na parang hirap na hirap siyang huminga. Hindi porke tinulungan kitang makalabas doon, you can go back to your home unscathed. Hindi ako namimigay ng pera. Ano ko, tanga? Ibinukas niya ang kotse sa tabi sa kabilang panig ng manibela matapos sumakay. Get in. Pero, sir, hindi po ako babaeng... Galad ka rin. I'm here to bed a woman. Singhal niya. At parang barya lang ang pinakawalan ko dahil sa'yo. 21,000 pesos yon. Kung hindi mo kayang bayaran, ngayon din, ibabalik kita sa loob. Talaga ba? Over my very delicious body. Wala kang puso. Isa kang mapagsamantala. Tinatagan ko ang binti ko at ipinadyak ko ng gaya ng batang nagre-rebelde sa ama. Sa halagang 21,000 pesos, tatakutin mo ako ng ganyan? Wala ka bang kapatid na babae? Hindi mo ba nire-respetong yung ina? Anong sasabihin sa'yo ng mga abuelas mo ganyang wala kang words of wisdom na nakuha sa mga sinabi nila? Lumabas ang lalaki ng kotse, galit din. Tumungo sa akin na parang kakainin ako ng buhay. Bakit naman nadamay ng ibang tao sa pagitan natin? Nasisiraan ka ba? It was only between us. There's no us. Narinig ko lang yun sa movie lines. Ano kasi na swerte? Alam kong maganda ako. Nakulele na nga ang tenga ko. At kasukdulang magpakasal ako sa matandang ermitanyo sa bayan ng San Luis. Gagawin ko. Huwag lang masangkot sa ganitong klase ng tao. Babayaran ko siya hanggang sa huling sentimo. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero pwedeng piliin na maging mabuti pa rin sa huli. Mahirap bang gawin yun? May bayad ba yun? Dinukot ko ang wallet ko na nasa bulsa ng miniskirt ko. Inihagis ko sa kanyang nakarol yung paper bill sa loob ng native woven wallet. 10,000 pesos yan. Walang labis, walang kulang. Na hindi niya sinalo kaya pinulot ko dahan-dahan. Side view dahil makikita ang isang katauhan ng bacon andes ko. Isinalpak ko sa kamay niya. Yung kabuuan sa kulang, babayaran ko sa probinsya namin. Gaya ng sabi ko kanina, may alaga pa akong mga manok. 27 pieces din yun. At hindi pa ako pulubi. May bahay at lupa kami. Isasanla ko, maibalik lang ang pera mo. 11K. Gawin na natin 12K. Pambili mo rin ng gamot. Ito na rin ang IDs ko. Hindi kita tatakasan. Ibinigay ko na lahat-lahat ng dala ko sa kanya kasama na yung pouch. Nakangangalang sa harap kong lalaki. Hindi makapaniwala. O ngayon lang natanggihan at nasupalpal. Alien ka, kuya? Pwede na ba akong umalis? Dugtong ko dahil sumakay na yata sa travel machine ng utak niya. Dinala siya sa year 1800 at inabandon na dahil masama ang ugali, manyakis pa. Itinuro kong direksyon kung saan ako pupunta. Pwede na ba akong bumalik sa hotel ko? Kumuyom ang mga kamay niya sa perang ibinigay ko. Parang sandaling nag-isip kung anong taktik ang gagamitin sa akin. Diplomasya o pandaraya. At pinili niya ang una. I own a place near here. Ibinalik niya sa akin ang pera at ang pouch ko. Doon ka na lang tumuloy, even just for a night. At kunin mo na tong pera mo, marami ako nito. Umangat ang kilay ko kaya nagpumilit pa siya. Kunin mo na, makokonsensya ako. Konsensya? Sa anong parte? Kung tingnan niya ang harap ko, ang balakang, ang mahaba kong bindet ang aking muka.
Dapat kasuhan siya ng harassment. Anong akala niya sa akin, tanga? Nek-nek mo. Mukhang pagdating sa pera, wala kang awa, sir. Ayoko rin ng utang na loob sa gaya mo. Kung marami na nga lang akong pera, babayaran kita ngayon din. Triple pa dyan at bukal sa puso. Iniligtas mo ako sa mga bastos na lalaking yon. Kaya tinatanong kong malaking utang na loob. Tinapunan ko uli ng tingin ng pera. Ngayon ko lang naisip na wala pala akong naitabing pamasahe. Paano pa ako uuwi? Mamamalimos? Magpapanggap na nadukutan? Lalapit sa politiko? Mag-apply na tagahugas ng plato o sabihin sa lalaking itong totoo? Nakatulala na naman siya sa akin. Hinihingal na parang sinasapian ng kamunduhan. Wait, bakit ang daming manyak sa mundo? Kaya ako ulit nang nagsalita. Ganito na lang. Next time, kapag nakatulong ka sa ibang tao na mas kapuspalad kesa sa'yo, huwag mong gamitin ang pera mo para samantalahin sila. Ang sabi mo, akong dapat pumalit sa babaeng ikakama mo kasi ginastusan mo ako. Mali yun. Hindi kita pinilit. Nagkusa ka. Kahit tingnan mo buong katawan ko, wala kang makukuhang kutsilyo na tinutukan o tinakot kita. Inayos kong sarili ko. Pinagpagan ng damit kong nabasa. Saka ako nagkrus ng mga braso ko sa tapat ng aking dibdib. Kailangan ko nang umalis. Nasa iyo na, sir, ang IDs ko. Tawagan mo ako mga 3 araw mula ngayon. Nakasulat pang phone number ng kapitbahay ko dyan. Kagawad yun sa barangay. Mag-iipon ako ng pera at ipapadala ko agad sa money transfer, okay? Tinalikuran ko na siya. Sandali lang. Nasa puno ng balikat kong kamay niya. Mabigat ang pagkabagsak, kaya nagulat ako. Hinawakan ko rin yun at binuhat kong bigat niya sa kanan kong balikat. At patihaya ko siyang naibalibag sa matigas na semento. Nakalimutan ko ang tawag doon. Pero binibigyan ako ni tatay ng perfect A dahil doon. Napasigaw ang gwapong lalaki. Naku, sorry po. Hindi ko sinasadya. Nagulat talaga ako. Kasi hindi ako sanay na basta hinahawakan. Nilapitan ko siya. Inalalayan kong tumayo. Tutulungan kita. Dammit. Nagmura siya. Sunod-sunod. Malulutong at may mga shit at PI. I can't move my legs. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong tumakbo sa iba't ibang direksyon pero hindi ko alam kung saan ang hospital. Paano kung mabalda siya? Susunod ba ako kay tatay sa kulungan? Diyos ko po naman. Lumuhod ako sa harap niya. At nakita ko na patitig siya sa pagitan ko. Nakita niyang bacon undies ko. Pero hinayaan ko na kasi kailangan ko siyang tulungan. Inipit ko na lang ng todo yung sa gitna. Hindi ko alam kung saan ang hospital. Tawagan mo na lang kayang family doctor mo. Mukha ka namang rich kid. Kid. Hinablot niya ako sa magkabilang balikat mula sa pagkakaluhod. Sabay kaming tumayo na hindi niya napansin sa tindi ng kanyang galit na ako na lang ang saklay niya. Para magawa yun. I'm not a kid anymore. In fact, kaya kong gumawa ng baby aura mismo hanggang magsisi ka na nakilala mo ako. Nag-shower sa mukha kong laway niya na mabuti na lang at mabango. Kaya hindi ko na itiniko ang bibig ko. Umangat ako sa lupa nang dumiin pang lalong mga daliri niya sa puno ng braso ko na halos mapadaing ako. Nasasaktan ako. Gagapang ka mula sa kama ko at magmamakaawa ka sa miserable mong buhay na nagtagpo ang landas natin sa mundong ito. Sinisiguro ko sa'yo yan. Natutup ko ang bibig ko kahit halos nakaangat ako sa ere. Nakatingkayat dahil hawak pa rin niya ako sa magkabilang balikat. Ang bastos po niyo, sir. Bigla akong naiyak. Naawa ako sa sarili ko. Bakit naman ganun? Personal at pribado yun. Pinaghahandaan. Dapat may consent. At kasal muna dahil masama daw yun, sabi ng tatay ko. Ito nga 3 araw nang ligaw sa mama ko. At sa angka ng mama ko bago pinayagang pakasalan ng huli. Tapos ako na anak, aangkinin lang sa paraang hindi makatao. Kanina muntik na akong gang rape. Ngayon naman, ang lalaking to ganun ang iniisip. Sorry tay, uuwi na lang ako sa atin. At ipapanalangin ko na lang si JJ araw-araw. Suminghap ako, umiiyak. Tuloy nagkatitigan kami at parang nagsisisyo sa mga sinabi niya sa akin. Bakit hindi? Kinakagat ko na palang mga kamay ko. Kinakain ko ng mga kuko ko. Sabay pinakawalan niya ako. Sumuray, umatras. Sorry, hindi ko sinasadya. Bulong niya, sinabunutan ng sarili. I think I don't need a doctor. Tulungan mo na lang akong makauwi. Kasi naninigas ang mga paa ko. Mahabang katahimikan ang dumaan.
Can you drive? Inihagis agad niya sa akin ang susi na dinukot mula sa coat niya. Hindi pa naman ako pumapayag. Pinahid kong mga luha ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa kasi matagal na ako nakahawak ng manibela at sa kamag-anak namin yun. Pinulot ko na ang pouch at ang wallet dahil nasa paanan na pala namin yun. Nang laking butas ng ilong niya. Nakatitig na naman sa akin, hindi makapaniwala. At your age, wala ka pang driver's license? Saang planeta ka ba galing? Nabigla na naman ako. Napaatras at hindi ng galit niya. Then move your fucking ass and call a taxi! Nakaangat na agad ang kamay niya. Nakaturo sa kalsada. Parang katana na humiwa sa hangin. Bakit ganitong mood niya? From 0 to 100. May sayad ba siya at bagong labas sa pulang bubong sa Mandaluyong? Hindi ako tuminag. Ang turo ng tatay ko, huwag akong magpapaapi kahit na kanino. Kaya nga kahit nakulong siya ng walang sapat na ebidensya, nagtitiis siya sa kulungan. Ayaw daw niyang utus-utusan lang ako ng kung sino-sino at sigawan na parang hayop, itaboy na parang langaw at tratuhing mababang klase ng tao. Dinuro ko siya nang malaman niyang pakiramdam ng binabastos. Kaya ikaw, sino ka ba ha? Sino ka sa akala mo? Bakit napakasama ng ugali mo? Wala bang taong nagmahal sa'yo? Nagmura uli siya, sunod-sunod. Malulutong pa sa bagong lutong chicharon. Kahit walang sausawan. Kilala ka at magiging milyonaryo. Diyos ko, ayoko sa kanya. Tinalikuran ko siya uli pero nakiusap siya. Okay, come here. Alalayan mo na lang ako. Ako nang tatawag ng taxi. Ipinako kong sarili ko sa kinatatayuan ko. Say please. O kung ayaw mo, lalayasan kita. O pwede kang tumawag ng bouncers na kanina pa sa atin nakatingin. Humakbang na uli ako. You little bitch. Paika-ika siyang humabol sa akin. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Huwag mo akong iwan. You idiot. Nagmadali akong lumapit sa kanya pero hindi para tumulong. Napuno ako sa sobrang kapal ng nasalo nitong kayabangan sa ibabaw ng lupa. Sorry na lang dahil kahit iniligtas niya ako kanina, wala pa rin siyang karapatang tawagin akong bitch at idiot. Sinipa ako siya sa tuhod. Sa binti niya na hindi masakit, 2 beses, natumba siya sa semento. 2 kamay ang ginagamit para hilutin ang parting sinipa ko. Ngayon ay 2 binti na niyang masakit. Tumawa ang mga bouncer sa entrance doon na kanina pa pala nanonood sa amin. Akala siguro magjowa kami na kanina pa hindi magkasundo. Nagkabuhol-buhol ang hininga ng lalaki sa tindi ng galit sa akin. I'll sue you! I promise! I'll make you pay for this! Nasa akin ang ID mo. Magaling na babae. Hahanapin kita kahit sa ang sulok ng mundo. Binalikan ko siya uli. Hinablot ko ang mga IDs ko na nasabit sa cord. Nakaikot sa kanyang kamay. Ito ba ang ipinapanakot mo? Nanggigil na rin talaga ako. Now you see it. Inilapit ko sa mukha niyang bagay na yon. Saka ko ibinulsa sa back pocket ng miniskirt. Now you don't. Nagmarcha na uli ako sa kasada palayo. Naghahandang tumawid sa kabila. Please! Please, wag mo akong iwan. Napahinto ako sa paghakbang sa ikalawang pagkakataon na naig uli ang 2 bagay sa akin. Utang na loob at utang na pera. Naalala ko rin ang sabi ng tatay kong si Delphine. Huwag maging maramot sa iba. Lalo na kung oras lang ang kailangan ng ating kapwa. Hindi raw tayo nabubuhay para sa sarili lang. Hindi mo na ako mumurahin at pagsasalitaan ng masama. Ilang dipang layo ko sa kanya. Yes, I promise not to do that. Ever again. Hindi mo na ako sisigawan? Lumapit ako, isang hakbang. Yes, please, just help me right away. My legs were killing me. Hindi ako makakauwi. Paano kapag inulit mo pa yon? Anong magiging kapalit? Anything, name it. And I will give you anything under my power. Humakbang ako para alalayan siya. Saan ka nakatira, Mr. Cost Lover?